Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 306. Karaniwang nananatili ako sa kabisera ng maikling panahon, at dito ako nakatira kapag nasa kabisera ako. Regular na nililinas ang bahay na ito, para matirhan namin ito anumang oras, sabi ni Leng Xiaoteng. Pagkatapos nito, hinawakan ni Leng Xiaoteng ang kamay ni Guning, naglalakad papasok sa bahay. Nakabukas ang mga ilaw, at inilibot ni Guning ang paligid ng bahay. Ang palamuti nito ay simple at eleganteng, at hindi nagpapakita ng anumang pahiwatig ng karangyaan, na talagang tumugma sa karakter ni Leng Xiaoteng. Bagaman ang bahay ay nilagyan ng pinakasimpleng mga mahahalagang bagay, naroon ang lahat ng kailangan nila sa loob nito. Pwede kang umalis kung busy ka. Magiging maayos din ako dito. Alam ni Guning na kailangang bumalik ni Leng Xiaoteng sa bahay ng pamilya Leng, kaya ayaw niyang sayangin ang oras nito. Niyakap ni Leng Xiaoteng si Guning, idiniin ang kanyang ulo sa kanyang mabangong buhok. Kumbaga, ayaw niyang umalis. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya, hintayin mo ako, at babalik ako kaagad. Oo naman, sagot ni Guning. Pagkatapos ay siniil ni Leng Xiaoteng ang isang magaan na halik sa noo ni Guning bago siya umalis. Ang bahay ng pamilya Leng ay isang pamana mula sa kanilang mga ninuno at Aitenei noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ito ay itinayong muli at maayos, ngunit pinanatili pa rin ang klasikong estilo. At lahat ng miyembro ng Leng family ay nakatira sa parehong malaking quadrangle. Sa living hall, ang pangalawang tiyahin ni Leng Xiaoteng na si Jiang Shuyuan, ay pinakuna si Leng Xiaojia na naglalako sa loob ng kalahating taon pagkatapos ng kanyang graduation. Gayunpaman, walang pakialam si Leng Xiaojia sa sinasabi ng kanyang ina. Nanunood siya ng TV habang kumakain ng merienda mag-isa. Maligayang pagdating sa bahay, Lord Leng. Sa oras na ito, ang nagulat na boses ng kasambahay ay tumunog, na ikinagulat ni Jiang Shuyuan at Leng Xiaojia sa isang segundo. Bumalik si Leng Xiaoteng. Sina Jiang Shuyuan at Leng Xiaojia ay halatang hindi nasisiyahan matapos marinig ang balita na bumalik si Leng Xiaoteng. Mga ad ng pop future. Si Leng Xiaoteng ay masyadong namumukod tangi sa mga kabataang henerasyon sa Leng family. Kaya malamang namamanahin niya ang mga ari-arian ng Leng family, kaya naiinggit sa kanya sina Jiang Shuyuan at Leng Xiaojia. Dahil kay Leng Xiaoteng, maaaring mawala ng pagkakataon ang anak ni Jiang Shuyuan na si Leng Xiaoman na magmana ng mga ari-arian ng Leng family. Bagamat si Leng Xiaoteng ay ang pinakamataas na apo ni Master Leng at medyo makatwiran na siya ang kahalili ni Master Leng. Ang iba pang miyembro ng Leng family ay may kabaligtaran na opinyon dahil ang kanyang mga magulang ay namatay ng matagal na panahon. Gayunpaman, walang sino man sa mga miyembro sa pamilya Leng ang malinaw tungkol sa kakayahan at impluwensya ni Leng Xiaoteng, kahit si Master Leng ay walang alam kaysa sa iba pa sa kanilang pamilya. Si Master Leng lamang ang nakakaalam na si Leng Xiaoteng ay may ilang mga ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang ibang mga tao sa pamilya Leng ay alam lang na siya ay isang mayor na general sa hukbo. Gayunpaman, si Leng Xiaoteng ang pinakabatang pangunahing general sa kasaysayan sa edad na 25, na sapat na upang patunayan ang kanyang natatanging kakayahan. Nauna nang sinabi ni Leng Xiaoteng kay Guning na ang kanyang lolo lang ang inaalala niya sa Leng family, at ang iba ay hindi mahalaga. Ang kasambahay ay pinangalan ng Leng Changji. Isa siyang malayong pinsan ng pamilya Leng at pagkatapos ay naging kaitiwala ni Leng Weihua, kaya pala kaibigan din siya kay Leng Xiaoteng at iginagalang din siya ni Leng Xiaoteng. Tito Leng, tawag sa kanya ni Leng Xiaoteng. Nasa pag-aaral si Master, malumanay na ngumiti si Leng Changji. Mabuti, sasalubungin ko siya ngayon, sabi ni Leng Xiaoteng, pagkatapos ay dirdiretsong naglakad papasok. Hay, Xiaoteng. Kahit na hindi nagustuhan ni Jiang Shuyuan si Leng Xiaoteng, kailangan pa rin niyang magpanggap ng mababaw. Nice to meet you, Tita Jiang, malamig na sabi ni Leng Xiaoteng. Si Leng Xiaojia naman ay hindi pinansin si Leng Xiaoteng, ngunit walang pakialam si Leng Xiaoteng. Dumiretso siya sa taas.
Sa pag-aaral sa ikalawang palapag, si Master Leng ay nakaupo sa likod ng isang mesa at nagbabasa ng pahayagan. Nang marinig niyang may kumakatok sa pinto, ibinuka niya ang kanyang bibig, "Pasok." Itinulak ni Leng Xiaoteng ang pinto, naglakad papasok. Ang pinagmulan ng debo ng kabanata na ito ay maaaring masubaybayan sa N0V3LB1N. Mga ad ng Pub Future. Nang makita si Leng Xiaoteng, agad na ibinaba ni Master Leng ang pahayagan at nagreklamo, "Bakit ka na late? Kanina pa kita hinihintay. Gusto kong sumama kahit na mamaya, ngunit naisip ko na maaari akong umalis ng mas maaga kung dumating ako ng mas maaga," sinadya ni Leng Xiaoteng. Talagang nagalit si Master Leng. "Ano? Kara-rating mo lang sa kabisera. Saan ka pupunta?" "Bahay ko," sagot ni Leng Xiaoteng. "Bihira kang bumalik. Hindi ka ba pwedeng magstay dito ng isang gabi?" Halatang naiinis si Master Leng. Sobrang namiss niya ang panganay niyang apo, pero parang walang pakialam ang panganay niyang apo sa nararamdaman niya. Normally busy siya at understandable naman na hindi siya uuwi, pero ngayon dahil nakauwi na siya, bakit hindi siya makapag-stay? Ito ay hindi komportable. Mas gusto ni Leng Xiaoteng na manatiling mag-isa kasama si Guning. Bakit hindi komportable? Ito ang lugar ng pamilya mo. Halos magwala si Master Leng. "May girlfriend ako." Hindi itinago ni Leng Xiaoteng ang katotohanan. "Ano?" Nang marinig iyon, inikat ni Master Leng ang kanyang mga mata sa gulat, at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit." "Mayroon akong kasintahan," sabi ni Leng Xiaoteng nang may pasensya. Si Master Leng ay biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Masyado siyang nagulat para maniwala na totoo ito. "Talaga? May girlfriend ka ba talaga?" "Oo." Tumanggo si Leng Xiaoteng sa kanyang lolo. Si Master Leng ay higit na natuwa ngayon. Sa wakas nagka-girlfriend na ang apo niya. Napakagwapo at kaakit-akit ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi kailanman napalapit sa sinumang babae. Nag-alinlangan pa si Master Leng sa sexual na oryentasyon ng kanyang apo, na kung saan ay napatunayang hindi totoo. Gayunpaman, gaano man hikayatin ni Master Leng si Leng Xiaoteng na makipag-date o magkaroon ng kasintahan, tatanggihan siya ni Leng Xiaoteng nang walang pag-aalinlangan. Bagamat bata pa si Leng Xiaoteng, at masyado pang maaga para magpakasal ngayon, nag-aalala si Master Leng na ang kanyang apo ay maaaring walang asawa at mag-isa magpakailanman. Walang pakialam si Master Leng sa background ng pamilya. Mas mabuti kung si Leng Xiaoteng ay umibig sa isang batang babae na nagmula sa isang pamilya na kapareho ng kanyang antas. Ngunit si Master Leng ay susuportahan din si Leng Xiaoteng kahit na siya ay pumili ng isang babae mula sa isang ordinaryong pamilya sa huli. Inaasahan lang ni Master Leng na maging masaya ang kanyang apo. Kaya naman, hindi tinanong ni Master Leng si Leng Xiaoteng tungkol sa background ng pamilya ng kanyang kasintahan, dahil nagtiwala siya kay Leng Xiaoteng. "Saan galing girlfriend mo? Kailan mo siya dadalhin para makipagkita sa akin?" Nag-aalalang tanong ni Master Leng. "Galing siya sa CTF. Hindi kanya makikita hanggat hindi niya natapos ang National College Entrance Exam at pumasok sa universidad sa kabisera." Sinabi sa kanya ni Guning na hindi pa siya handa sa pag-iisip. Kaya hindi niya gustong makipagkita sa kanyang lolo ngayon. Bukod dito, labag na sa kagustuhan ni Guning na sinabi ni Leng Xiaoteng sa kanyang lolo ang impormasyon tungkol sa kanya. Yung National College Entrance Exam. Ilang taon na siya? Nagulat si Master Leng. 18, malapit na siyang dumalo sa National College Entrance Exam, sagot ni Leng Xiaoteng. 18. Sa madaling salita, 7 taong mas matanda si Leng Xiaoteng sa babae. Biglang may kakaibang naramdaman si Master Leng dahil may gusto ang apo niya sa isang babae na mas bata sa kanya, pero kahit isang 18 anyos na babae ay nasa hustong gulang na. Tiningnan ni Leng Xiaoteng ang oras sa kanyang telepono at sinabing, "Lolo, kung wala pa, payagan mo akong umalis ngayon. Ayokong paghintayin niya ako." Si Leng Xiaoteng ay nagsasalita tungkol kay Guning syempre. Ngayon, napangiwi si Master Leng sa kalungkutan.
Ilang minuto lang nanatili si Leng Xiaoteng at nagmamadali na siyang umalis. Mabuti, ngunit sumama ka sa akin sa almusal bukas ng umaga, sabi ni Master Leng. Paumanhin, may iba pa akong dapat harapin, pagtanggi ni Leng Xiaoteng. Paano ang hapunan? Tanong ulit ni Master Leng. Hindi naman siguro ako magiging libre nun. Kung babalik ako, sasabihin ko sa iyo ng maaga. Nako, huwag magpadala ng mga tao para sundan ako o imbestigahan siya, sabi ni Leng Xiaoteng habang siya ay tumalikod at diretsyong umalis. Ikaw, galit na galit si Master Leng. Mas pinili ng apo niya ang girlfriend niya kaysa sa kanya. Gayunpaman, alam na alam ni Master Leng ang personalidad ni Leng Xiaoteng. Dahil ayaw niyang gawin niya kaya minabuti niyang huwag na lang. Kung hindi, ito ay malamang na isang kalamidad. Pagkatapos ay naglakad si Leng Xiaoteng pababa sa living hall. Nakaalis na sina Jiang Shuyuan at Leng Xiaojia para iwasang makilala si Leng Xiaoteng, ngunit si Leng Xiaoxun, na anak ng bunsong tiyuhin ni Leng Xiaoteng, ay bumalik nang lumabas si Leng Xiaoteng. Nang makita si Leng Xiaoteng, natuwa si Leng Xiaoxun. Tumalon siya sa harap ni Leng Xiaoteng at sinalubong siya ng matinding pagsinta. Hi, Xiaoteng. Maligayang pagbabalik. Mga ad ng Pub Future. Lubos na hinangaan ni Leng Xiaoxun si Leng Xiaoteng at nagpasya siyang sumali sa hukbo at maging isang respetadong opisyal ng militar balang araw tulad ni Leng Xiaoteng. Kaya naman, kapag si Leng Xiaoteng ay nasa bahay, hinihiling sa kanya ni Leng Xiaoxun na turuan siya ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Karaniwang hindi tatanggihan ni Leng Xiaoteng ang kanyang kahilingan, kaya maraming natutunan si Leng Xiaoxun mula kay Leng Xiaoteng. Ang pamilya ng bunsong tiyuhin ni Leng Xiaoteng ay walang espesyal na damdamin kay Leng Xiaoteng dahil siya ay palaging malamig at nanatiling malayo sa iba. Kaya sila ay parang mga estranghero na walang pagmamahal. Si Leng Xiaoxun ay isang palabas na binata. Sa simula, natakot siya kay Leng Xiaoteng, ngunit habang tumatagal ay unti-unti na siyang nagustuhan. Para naman kay Leng Xiaoxun, itinuring siya ni Leng Xiaoteng na parang nakababatang pinsan, kahit na hindi sila masyadong close. Hay, walang tigil na sabi ni Leng Xiaoteng, at nagpatuloy sa paglalakad palabas. Xiaoteng, saan ka pupunta? Tanong ni Leng Xiaoxun. Abala ako, sagot ni Leng Xiaoteng. Kailan ka babalik para turuan ako ng kung fu? Tanong ulit ni Leng Xiaoxun. Kapag libre ako, sabi ni Leng Xiaoteng at nawala sa labas ng gate. Medyo nadismaya si Leng Xiaoxun, ngunit naunawaan niya na laging abala si Leng Xiaoteng. Sa sandaling umalis si Leng Xiaoteng sa bahay ng pamilya Leng, natanggap niya ang tawag ni Xu Jinchen. Hey, boss, gusto mo bang tumambay mamayang 8 p.m? Tanong ni Xu Jinchen. Tanungin ko muna si Ningning. Walang interes si Leng Xiaoteng sa mga lugar ng libangan. Mas gugustuhin niyang manatili sa bahay at magsaya kasama si Guning mag-isa, ngunit kung gusto ni Guning na pumunta, siya ang magiging kumpanya niya. Mga ad ng Pub Future. Nasaktan si Xu Jinchen. Akala niya ay ipinakikita na naman ng kanyang amo ang kanilang matamis na relasyon sa harap niya na single pa rin. Matapos makipagbitan kay Xu Jinchen, tinawagan ni Leng Xiaoteng si Guning at tinanong siya kung handa ba siyang makipag-hangout kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Naisip ni Guning na nakakainip na manatili sa bahay buong araw, kaya pumayag siya. Pagkatapos ay tinawagan ni Leng Xiaoteng si Xu Jinchen para sa address bago siya pumunta para sunduin si Guning. Ang King's Entertainment Club ay isang high-end na entertainment place sa kabisera. At ang mga taong pumunta dito para magsaya ay mayaman man o may awtoridad, dahil hindi ito kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, si Xu Jinchen ay hindi kailangang magbayad dito dahil ang Xu family ang nagmamay-ari ng King's Entertainment Club. Nang dumating si Leng Xiaoteng kasama si Guning sa King's Entertainment Club, halos alas 9:30 na ng gabi, dahil ang kabisera ay isang malaking lungsod na maraming traffic. Sa isang sobrang marangyang pribadong silid, dumating na sina Xu Jinchen, Chen Meng, si Ming, Qiu Yoxin at Xu Qingyin.
Si Xu Qingyin ay madalas na tumatambay kay Xu Jinchen at medyo pamilyar kay Chen Meng pati na rin kay Siming, kaya naimbitahan siya sa pagtitipon na ito. Si Qiu Yoxan ay matalik na kaibigan ni Xu Qingyin, kaya natural na sumama siya kay Xu Qingyin. Gayunpaman, alam lang ni Xu Qingyin na sina Cheng Meng at Siming ay mga kaibigan ni na Xu Jinchen at Leng Xiaoteng sa hukbo, hindi niya alam na sila ay isang team na tinatawag na Red Flame. Matapos uminom ng ilang sandali, wala pa rin si Leng Xiaoteng. Kaya tinanong ni Chen Meng si Xu Jinchen. Jinchen, bakit hindi pa dumarating si Xiaoteng? Sinabi sa kanila ni Xu Jinchen na darating si Leng Xiaoteng bandang alas 8 ng gabi, ngunit makalipas ang 1.5 oras, wala pa rin siya. Nagkaroon man ng traffic jam sa kalsada, sapat na para kay Leng Xiaoteng ang magmaneho dito mula sa bahay ng Leng family. Upang hindi ilantad ang kanilang mga pagkakakilanlan, tatawagan nila si Leng Xiaoteng sa kanyang pangalan, sa halip na tawagin siyang kanilang amo. Kailangan niyang kunin muna ang isang tao, sabi ni Xu Jinchen, ngunit hindi sinabi sa kanila kung sino ang tao. Sinadya itong ilihim ni Xu Jinchen. Na-curious siya ano ang magiging reaksyon nila kapag biglang nagpakita si Leng Xiaoteng na may kasamang babae. Ganoon din ang ideya ni Xu Qingyin, kaya nanatili siyang tahimik. Minsan, ang kapalaran ay talagang isang kahangahangang bagay. Katatapos lang ni Qiu Yoxan kay Leng Xiaoteng, at pagkatapos ay bumili ng tibok ng kanyang puso nang makita niya si Siming. Buong gabing nag-uusap ang dalawa. Si Siming ay hindi kasing gwapo ni Leng Xiaoteng, ngunit isa ring magandang hitsura at sexy ng lalaki. Bukod dito, nakakatawa siya at madaling humanga sa mga batang babae. Si Siming ay talagang magalang at nakikipag-usap kay Xu Jinchen nang lumitaw ang napakagandang kagandahan sa kanyang paningin. Sa hindi inaasahan, marami silang pagkakatulad. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Xu Qingyin si Qiu Yoxan na labis na nasisiyahan sa pakikipag-usap sa isang lalaki. Bilang matalik niyang kaibigan, kilala ni Xu Qingyin si Qiu Yoxan. Si Qiu Yoxan ay isang dilag na hindi gaanong nakikipag-usap sa mga lalaki, ngunit kapag naging madaldal siya sa harap ng isang lalaki, kailangan niyang magkaroon ng pagmamahal sa kanya. Malamang, si Siming ang lalaki. Oy, may girlfriend ba si Siming? Tanong ni Xu Qingyin kay Xu Jinchen. Nang marinig iyon, agad na napagtanto ni Xu Jinchen ang dahilan kung bakit nagtanong si Xu Qingyin, dahil napansin din niya ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Siming ngayong gabi. Hindi, ngumiti si Xu Jinchen. Naisip ni Xu Jinchen na si Qiu Yoxan ay isang mahusay na babae at mataas din ang tingin sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa kasamaang palad, wala siyang nararamdaman sa kanya. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Pasok ka, sabi ni Xu Jinchen. Ang King's Entertainment Club ay isang high-end na entertainment place na may mahusay na kagamitan para sa privacy. Nang walang pahintulot ng mga tao sa silid, walang sino man ang maaaring itulak ang pinto mula sa labas. Walang alinlangan, ang bagong dating ay si Leng Xiaoteng. Sila ay tiyak na tama. Sa sandaling itinulak ang pinto, lumitaw si Leng Xiaoteng sa kanilang paningin. Gayunpaman, nang mapansin nilang may isang batang babae na nakahawak sa kamay ni Leng Xiaoteng sa tabi niya, parehong nagulat sina Chen Meng at Siming kaya bigla silang tumayo mula sa sofa. Anong nangyayari? Bakit hawak ni boss ang kamay ng babae? Sa loob ng isang segundo, nakilala ni Chen Meng si Guning. Guning. Magkakilala ba kayo? Nagulat si Xu Jinchen. Wala sa mood si Chen Meng na sagutin ang kanyang tanong. Hi. Ikinagagalak kitang makilala muli, ngumiti si Guning. Ikaw ba? Itinuro ni Chen Meng ang kanilang mga kamay, na magkadikit. Actually, medyo obvious ang relasyon nila, pero hindi siya makapaniwala. Ito ay ganap na nakakagulat na balita na si Leng Xiaoteng ay biglang nagkaroon ng kasintahan. Oo. Mag-asawa, sabi ni Leng Xiaoteng, at umupo sa sofa kasama si Guning. Wow! Isang di malilimutang sandali. Excited si Siming. Ang una nilang reaksyon matapos nilang malaman na in love si Leng Xiaoteng ay ang maging masaya na sa wakas ay na in love na siya sa isang babae,
imbes na magtanong tungkol sa background ng dalaga. Sa kanilang mga mata, isa ng himala na si Leng Xiaoteng ay pumayag na makipag-date sa isang babae, o magkaroon ng kasintahan. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa End of Euro LB1N. Halika! Mag-toast tayo para kay Xiaoteng. Para batiin na sa wakas ay may girlfriend na siya. Agad na nagbuhos ng 2 baso ng alak si Siming para kay Leng Xiaoteng at Guning. Na para bang ang lalaking sa wakas ay nagkaroon ng kasintahan ay ang kanyang sarili. Nang marinig iyon, itinaas ng lahat ang kanyang baso. Natuwa rin si Leng Xiaoteng sa narinig, kaya walang pag-aalinlangan niyang itinaas ang kanyang baso. Ganoon din ang ginawa ni Guning. Maingat na tinanong siya ni Leng Xiaoteng, umiinom ka ba? Kung hindi, hindi mo kailangang gawin ito. Mga ad ng pub future. Hindi, kailangan nating mag-toast. Bago pa makasagot si Guning, huminto si Siming at pinakindatan si Leng Xiaoteng. Ang alak ay isang magandang bagay upang paikliin ang distansya sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Haha, haha. Nagtawanan ang lahat. Si Guning, sa halip, ay hindi namula, habang si Leng Xiaoteng ay medyo nasa sabik. Kahit na natulog na siya kay Guning, gusto niyang subukan ito kapag lasing si Guning. Siyempre, nagbibiro lang si Siming, at nag-toast sila sa tagay. Hi, Siming ang pangalan ko. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Magiliw na tanong ni Siming kay Guning pagkatapos nilang maupo muli. Guning ang pangalan ko, sagot ni Guning. Gaano na kayo katagal ni Xiaoteng? Matagal na niya itong inilihim, at nag-aalala kaming lahat sa kanya. Reklamo ni Siming. Well, sa tingin ko panandalian lang, sabi ni Guning. Sa kabilang panig ng silid, tinanong ni Xu Jinchen si Chen Meng, Meng, paano mo nakilala si Guning? Natatandaan mo pa ba na sinabi ko sa iyo na may nakilala tayong isang babae sa kalagitnaan ng ating gawain sa CTG noon? At ang babae ay pumatay ng 2 lalaki ng mag-isa. Tanong ni Chen Meng kay Xu Jinchen. Siya ba? Nagulat si Xu Jinchen. Oo, sabi ni Chen Meng. Jesus, sa pagkamangha ni Xu Jinchen, si Guning ay hindi makapaniwala. Mga ad ng pub future. Paminsan-minsan ay umiinom si Leng Xiaoteng kasama si Guning, na nagpaisip kay Guning sa sinabi ni Siming. Tinukso niya, sinisikap mo ba akong lasingin? Medyo natarante si Leng Xiaoteng. Malinaw, nataman ni Guning ang punto. Ngumiti si Guning ngunit hindi na nagsalita pa, at nagpatuloy sa pag-inom kasama ang iba. Nung almost 12 AM na, aalis na sila. Maraming nainom si Guning, ngunit tila hindi naman siya lasing, na ikanalitaw ni Leng Xiaoteng. Habang dumaan sila sa isa pang pribadong silid, malinaw na narinig ni Guning na may sumisigaw para humingi ng tulong. Masyadong malakas ang musika at medyo mahina ang boses niya, kaya karaniwang hindi ito papansinin ng mga tao. Agad na ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes at nakita na isang mataba, mamantika, at nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagdiin ng isang dalaga sa isang sofa. Gagahasain siya ng lalaki, at ang babae ay nahihirapan. May 2 lalaki at 2 babae sa tabi nila. Ang 2 lalaki ay nasa 40 anyos din, habang ang 2 babae ay 25 anyos lamang at nakasuot ng sexy. Pareho silang nakasandal sa katawan ng mga lalaki at hinayaan ang mga lalaki na hawakan ang kanilang mga katawan ng basta-basta. Malamang, hindi sila babae. Nag-iinuman sila, nanunood at nagyaya. Nang malinaw na nakita ni Guning ang mukha ng babaeng nakasandal sa sofa, nagulat siya, dahil nakilala niya ang babae minsan sa airport ngayon. Ang babae mismo ang sumunod kay Leng Xiaoteng at pinuri siya sa likuran nila. Kung handang ibenta ng babae ang kanyang katawan, hindi sasali si Guning, ngunit tila nahihiya siya at nasasaktan, kaya hindi pinapayagan ni Guning na mangyari ang trahedya. Walang pagdadalawang isip, tumakbo siya at sinipa ang pinto. Ang grupo ni Leng Xiaoteng at ang mga tao sa pribadong silid ay parehong nagulat sa malakas na tunog. Hindi alam ni Leng Xiaoteng at ng iba pa kung bakit biglang sinipa ni Guning ang pinto hanggang sa makita nila ang nangyayari sa silid.
Bago pa makapag-react ang mga tao sa loob, nauna na si Guning at binuhat ang lalaking dumidiin sa babae bago siya itinapon. Lahat ng naruroon ay namangha sa biglaang pagdalaw ni Guning. Aray! Napaungol ang lalaki sa sakit. Sino ka? How dare you do that to me? Bilang may-ari ng King's Entertainment Club na ito, natural na hindi matitiis ni Xu Jinchen ang amoral na pag-uugali ng mataba at mamantika. Mabilis siyang pumasok sa loob at binatukan sila, "How dare you do this in King's Entertainment Club?" Nagulat ang mga lalaki at babae sa private room. Si Xu Jinchen ang may-ari ng club na ito, at hindi sila ng ahas na inisin niya. Anong nangyayari dito? Lumingon si Guning sa dalaga at nagtanong. Ikaw. Nagulat ang babae nang makilala niya si Guning. Magkakilala ba kayo? Tanong ni Xu Jinchen sa kanya. Hindi naman, ngayon lang tayo nagkita sa airport, paliwanag ng babae at nakaramdam ng hiya. Naaalala kita, at sinabi mo na ikaw ay isang manunulat, sabi ni Guning. Nagulat ang babae na may napakagandang alaala si Guning, at nakaramdam ng flattered na naaalala pa rin siya ni Guning. Gayunpaman, sa pag-iisip sa nangyari, ang babae ay nagsuot ng galit na ekspresyon, itinuro ang mataba, mamantika ang lalaki at sinabi sa galit, ang lalaking ito ay si Chen Huan na isang direktor ng TV. Sinabi niya sa akin na nagustuhan. Hindi niya ako gustong malaman at gusto niya itong gawing teleserye, kaya dito kami nagkita. Pero, inatake niya ako, at nangakong bibilhin niya ang nobela ko basta makipagtalik ako sa kanya. Tumanggi ako, kaya gumamit siya ng dahas. Nang marinig iyon, ang lahat ay hindi nasisiyahan. Bagamat alam nila na maraming hindi sinasabing ayon sa entertainment industry, hindi katanggap-tanggap na gumamit ng karahasan sa lalaki, lalo na sa Xu Family's Club. Biglang naisip si Guning. May plano siyang sumali sa entertainment industry. Dahil ang nobela ng babae ay humanga sa direktor, ito ay dapat na isang kumikitang deal, at siya mismo ang makakabili nito. Huwag kang mag-alala. Ilalabas kita rito ng ligtas, sabi ni Guning. Maraming salamat, sabi ng babae. Tumawag tayo ng pulis, sabi ni Xu Jinchen. Agad na nakiusap ang grupo ni Chen Hua sa kanya, huwag tumawag ng pulis. Kasalanan ko ang lahat, at hindi ko na uulitin. Sa halip, hindi sila pinansin ni Xu Jinchen at sinabihan ang manager ng club na hawakan ito bago sila umalis. Nang makarating sila sa labas, napansin ng babae si Qiu Yoxin at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Si Qiu Yoxin ay isang kilalang young model sa loob ng bansa, ngunit hindi pa siya kilala dahil 2 taon pa lang siya sa industriyang ito. Nang makitang tuwang-tuwa ang babae, binigyan siya ni Qiu Yoxin ng magiliw na ngiti. Tuwang-tuwa ang babae, ngunit hindi naglakas loob na kausapin siya. Saan ka nakatira? Maaari kang magpauwiin, sabi ni Guning sa babae. Gabi na at maaaring delikado kung uuwi siyang mag-isa. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Bureau Els1N platform. Mga ad ng Pub Future. Parang nahihiya yung babae. Malayo ang tirahan ko dito. Kaya kung mag-taxi mag-isa. Sigurado ka ba? Napakagabi na ngayon, sabi ni Guning. Well, matapos ang nangyari, talagang natakot ang babae, kaya sinabi niya sa huli, nakatira ako sa XX Hotel. Obviously, wala ang pamilya niya sa kabisera simula nang tumuloy siya sa isang hotel. At ang hotel ay matatagpuan sa isang malayong lugar na hindi ligtas. Hindi ligtas na lugar iyon. Bakit hindi ka tumuloy sa akin sa Jinlin Hotel? Sabi ni Guning. Nakapag-book na siya ng kwarto doon at hindi pa nakaka-check out, para doon na ang babae. Ay, hindi, salamat. Ang Jinlin Hotel ay isang 5-star hotel at hindi ito kayang bayaran ng babae. Kung hindi, hindi siya mananatili sa isang maliit na hotel sa isang malayong lugar. Huwag kang mag-alala. Nag-book ako ng isang kwarto doon, ngunit hindi ako nag-stay doon. Sayang kung walang laman, paliwanag ni Guning. Nag-alinlangan ang babae, at nakaramdam ng hiya. Hindi siya nag-aalala na saktan siya ni Guning, o hindi siya nailigtas ng mga ito.
Hindi siya binigyan ni Guning ng pagkakataon na tanggihan siya at hinayla siya para sumakay sa kotse bago nagpaalam kay Xu Jinchen at sa iba pa. Lasing na silang lahat kaya walang nagmamaneho. Si Xu Jinchen ay nag-ayos ng mga tsuper para sa kanila. Pagkatapos nito, agad na nagpadala ng mensahe si Siming sa iba pang mga kasamahan sa Red Flame. Malaking balita. May girlfriend ang amo namin. Hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Nagulat ang lahat ng iba pang teammates matapos basahin ang mensahe, at ang unang tumawag kay Siming ay si Jinbei. Mga ad ng Pub Future. Ming, ano ba talaga ang nangyari? Totoo ba ito? Ano ang hitsura ng batang babae? Ano ang ginagawa niya? Sa sandaling sinagot ni Siming ang kanyang tawag, sunod-sunod na tanong ni Jinbei sa pananabik. Pumunta ka at tanungin ang aming boss kung gusto mong malaman ang higit pa. Sinadya ni Siming na hindi sabihin sa kanya ang anumang detalye. Ikaw, galit si Jinbei, ngunit bago pa siya makapagsalita ng isa pang salita, binaba na siya ni Siming. Sa mga sumunod na minuto, nakatanggap si Siming ng mga tawag mula sa iba pang mga kasamahan sa koponan, at binigyan niya sila ng parehong sagot, na ikinainis ng lahat. Walang sino man sa kanila ang nang-ahas na tanungin si Leng Xiaoteng ng personal. Wala si Siming sa tabi nila, kung hindi, diretsyong susuntukan nila siya para sa sagot. Nakaupo sina Chen Meng at Siming sa iisang sasakyan. Habang pabalik sa apartment ni Siming, sinabi ni Chen Meng, hindi ka ba natatakot na maghiganti sa iyo ang boss kapag nalaman niyang sinabi mo na sa iba pang mga kasamahan sa koponan? Bakit? Dinala na ni boss ang girlfriend niya para makipagkita sa atin, gusto niyang ipaalam ito sa publiko, maaliwalas na sabi ni Siming. Kung hindi, hindi siya maglalakas loob na sabihin sa iba pang mga kasamahan sa koponan. Hindi naman kalayuan ang Jinlin Hotel sa King's Entertainment Club, kaya nakarating na sila makalipas ang ilang minuto. Habang nasa daan, nalaman ni Guning na ang pangalan ng babae ay Duan Lizin at siya ay mula sa isang pang-apat na antas ng lungsod. Nag-publish siya ng ilang mga libro. At nagustuhan ni Chen Hua ang kanyang pinakabagong nobela na isang imperial harem drama, kaya nagkaroon sila ng appointment sa club. Sa kasamaang palad, muntik na siyang ma-rape. Pagdating nila sa hotel, sinabihan ni Guning si Leng Xiaoteng na hintayin siya sa parking lot, at pumunta siya sa kwarto kasama si Duan Lizin. Napatulala si Duan Lizin nang malaman niyang presidential suite ang kwarto. Miss Gu, ito. Hindi pinansin ni Guning ang kanyang pagkagulat, at inilapag ang kanyang mga card sa mesa. Miss Duan, to be honest with you, I plan to be involved in the entertainment industry. At dahil may direktor na may gusto sa nobela mo, I think it must be good to some extent. Nais kong makipagtulungan sa iyo, at maaari ka ring maging isang full-time na scriptwriter sa aking kumpanya. Ang sahod naman, depende sa kakayahan mo. Ano? Nang marinig iyon, muling inikat ni Duan Lizin ang kanyang mga mata sa gulat. Naisip niya na ito ay masyadong maganda upang maging totoo. Seryoso ako, and you can have a night to think about it. Magpalitan tayo ng ating mga numero. Kung sumasang-ayon kang makipagtulungan sa akin, o magtrabaho para sa akin, maaari nating pag-usapan ang mga detalye bukas. Kung hindi, hindi kita pipilitin, sabi ni Guning. Siyempre, si Duan Lizin ay higit na handa na magtrabaho kasama o para kay Guning. Pagkatapos makipagpalitan ng mga numero kay Duan Lizin, umalis si Guning. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nanambalik ang isip ni Duan Lizin at nagsimulang maniwala na ito ay totoo. Tuwang-tuwa siyang naglakad sa loob ng marangyang presidential suite. Ito ang unang pagkakataon na nagstay siya sa isang 5-star hotel. Nang makabalik sila sa bahay, sabay-sabay na niyakap ni Leng Xiaoteng si Guning, na para bang matagal na silang hiwalay. Bakit ang galing mong uminom? Tanong ni Leng Xiaoteng at medyo nagreklamo. Mukhang hindi siya nasisiyahan na si Guning ay hindi lasing kahit na nakainom na siya ng marami. Alam na alam ni Guning kung ano ang nasa isip ni Leng Xiaoteng, at sinabi niya, gusto mo ba talagang masama ako sa pag-inom? Paano kung nalasing ako habang kumakain kasama ang ibang mga lalaki sa hinaharap at hindi ako makauwi ng mag-isa?
Hindi ka ba natatakot na baka may mang-aabuso sa akin? Nang marinig iyon, natulala si Leng Xiaoteng at napagtanto na posible nga, kaya niyakap niya si Guning sa kanyang mga bisig at sinabing, tandaan mong huwag maglasing kung hindi kita kasama, okay? Actually, mas mabuting huwag ka na lang uminom. Kung hindi siya uminom, walang pagkakataon na malasing siya. Gayunpaman, sa katunayan, imposible ito dahil kinailangan ni Guning na makihalubilo sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Naunawaan iyon ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi niya maiwasang paalalahanan siya na mag-ingat. Hindi ako makatanggi sa pag-inom, ngunit huwag kang mag-alala, hindi ako maglalasing, pang-aaliw sa kanya ni Guning. Nakakapagod magkaroon ng napakasensitibong kasintahan, ngunit nasiyahan si Guning. Nasiyahan si Leng Xiaoteng. Plano mo bang yakapin ako habang buhay sa sala? Nang makitang walang intensyon si Leng Xiaoteng na palayain siya, parang natatawa si Guning. Pumasok na ang dalawa sa bahay at nasa sala pa rin. Nang marinig iyon, agad na sinabi ni Leng Xiaoteng, "Tara na sa kwarto." Pagkatapos, hinailan niya si Guning, dumiretso sa kwarto. Medyo nahiya si Guning, dahil tila hindi na siya makapaghintay na mahalin siya. Kailangan kong kunin ang numero ng telepono ng isang tao. Matutulungan mo ba ako dyan? Tanong ni Guning at sinubukang pigilan si Leng Xiaoteng na lumapit sa kanya. Ads by Pub Future. Oo naman, ngunit kailangang i-apply ang numero ng telepono kasama ang kanyang ID number, sagot ni Leng Xiaoteng. Tulungan mo ba akong makuha ang numero ng telepono ng sikat na direktor, si Luzon? Tanong ni Guning. Walang problema, sagot ni Leng Xiaoteng na may kasiglahan. Alam na niya ang intensyon ni Guning, ngunit hindi na nagtanong pa. Hanggat may gusto si Guning, gagawin niya ang lahat para sa kanya. Ayaw niyang humingi ng tulong si Guning sa ibang tao. Pagkatapos ng maliit na usapan, hindi na makapaghintay si Leng Xiaoteng at idiniin si Guning sa kama, hinalikan siya ng ligaw. Gayunpaman, nang lumipat ang kamay ni Leng Xiaoteng sa kanyang tiyan, naramdaman ni Guning na may mainit na umaagos mula sa kanyang katawan. Sandali lang, agad niyang hinawakan ang kamay ni Leng Xiaoteng. Ano? Natarante si Leng Xiaoteng. Kailangan ko munang gumamit ng banyo, sabi ni Guning at itinulak si Leng Xiaoteng palayo, tumakbo sa banyo. Naiwan si Leng Xiaoteng na mag-isa sa kama at walang ideya kung ano ang nangyayari. Sa sandaling pumasok si Guning sa banyo, tumingin siya sa kanyang damit na panloob at may nakita siyang dampi ng dugo. Pilit siyang ngumiti. Dumating ang regla niya sa maling oras. Tila kailangan ni Leng Xiaoteng na maligo ng malamig para harapin ang kanyang pagnanasang sexual. Patawarin mo ako. Bumisita si Tita Flo ko, nahihiyang sabi ni Guning kay Leng Xiaoteng pagkalabas niya ng banyo. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang malita. Sa kabutihang palad, naramdaman niya na malapit na ang kanyang regla, kaya naghanda siya ng mga tampon. Kung hindi, mas magiging awkward. Ang sinabi ni Guning ay parang isang balde ng malamig na tubig na bumuhos sa ulo ni Leng Xiaoteng, ngunit inalagaan pa rin niya muna ang katawan ni Guning. Hindi ka ba komportable kahit saan? Hindi, umiling si Guning. Naglakad siya pabalik sa banyo na may dalang tampon, habang si Leng Xiaoteng ay lumabas din ng kwarto. Nang muling lumabas si Guning, pumasok si Leng Xiaoteng na may dalang baso ng maligamgam na tubig. Uminom ka nito para magpainit ang iyong katawan, sabi ni Leng Xiaoteng kay Guning. Ads by Pub Future. Salamat. Bagamat maayos si Guning, ayaw niyang talikuran si Leng Xiaoteng. Pagkatapos, pinaalalahanan ni Leng Xiaoteng si Guning na magpahinga ng mabuti, at dumiretso siya sa banyo upang tulungan ang kanyang sarili. Medyo nakonsensya si Guning, ngunit naisip na ito ay nakakatawa. Naligo si Leng Xiaoteng bago niya niyakap si Guning, na nakatulog sa kama. Kinabukasan bandang alas 8 ng umaga, nag-aalmusal si Guning kasama si Leng Xiaoteng nang tawagan siya ni Sito Ye. Sinabi ni Sito Ye kay Guning na aalis na siya papuntang CTB, at makikipagkita siya sa kanya pabalik sa CTG. Hindi masaya si Leng Xiaoteng na si Sito Ye ay patuloy na tumatawag at nakikipagpulong kay Guning,
ngunit masaya rin siyang malaman na si Sito Ye ay aalis. Pagkalipas ng ilang minuto, muling nagring ang telepono ni Guning. "Hi," sabi niya. "Miss Gu, magandang umaga." Si Duan Lizin. May nakikitang ngiti sa labi ni Guning, at nagtanong siya, "Maaari ko bang malaman ang iyong sagot?" "Oo, handa akong sundin ang iyong pamumuno," sabi ni Duan Lizin. Nagpa siya siyang magtrabaho para kay Guning. Mukhang mas matatag kung sasali siya sa kumpanya ni Guning bilang scriptwriter. Hanggat naging scriptwriter siya sa kumpanya ni Guning, maaari siyang magkaroon ng maraming pagkakataon at lumikha upang lumikha. Kaya ito ay isang mahusay na pakikitungo sa kanya. Ang major ni Duan Lizin ay film and television screenwriting, at siya ay naging mahusay na nagtapos sa kanilang mga lawak. Hindi niya hahayaan ang sarili na palampasin ang pagkakataong ibinigay ni Guning. Mas magsisikap siyang maging isang mahusay na scriptwriter. Naisip ni Duan Lizin ang tungkol dito at ang kanyang panaginip buong gabi at halos hindi nakatulog hanggang sa pagsikat ng araw. Naisip niya na malamang ay bumangon din si Guning bandang 8 AM at hindi na siya makapaghintay na tawagan si Guning. Agad niyang sinabi kay Guning ang kanyang sagot nang sagutin ang tawag. Hindi nagulat si Guning. "Oo naman, magkikita kami sa hotel para pag-usapan ang mga detalye pagkatapos ng almusal ko." "Magaling," sabi ni Duan Lizin. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Duan Lizin. Sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng na pupunta siya sa Jinlin Hotel para talakayin ang negosyo kay Duan Lizin, at hindi niya kailangang samahan siya kung abala siya. Nang marinig iyon, hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng, na para bang siya ay iniwan ni Guning. "Hindi ako abala ngayon," sabi niya. Sa madaling salita, maaari siyang sumama sa kanya kung gusto niya. "Hindi ba't sinabi mo na tutulungan mo akong makuha ang numero ng telepono ni Luzon at maghanap ng magandang tindahan pati na rin ang isang gusali ng opisina na may magandang lokasyon?" Tanong ni Gu Ning. Wala siyang intensyon na alisin si Leng Xiaoteng, ngunit natatakot siyang makalimutan nito ang mahahalagang bagay. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Leng Xiaoteng at isang bagong mensahe ang pumasok. Tiningnan niya ito at pagkatapos ay ibinigay ang kanyang telepono kay Guning. "Nakuha ko na ang kanyang numero ng telepono." Ang numero ng telepono ni Luzon ay naroon kasama ng mga linya ng mga salita na nagpapaliwanag kung bakit si Luzon ay itinapon sa industriya ng entertainment. Si Tang Bing Senador ang lalaking nagpal-ayes kay Luzon. Nang mabasa ang pangalan, Tang Bing Senador, kinabahan si Guning at isang dampi ng puot ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil si Tang Bing Senador ay tiyak na ama ni Tang Ining sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. "Anong mali?" tanong ni Leng Xiaoteng nang mapansin ang biglaang pagbabago ng emosyon ni Guning. "Wala," sabi ni Guning, ngunit hindi na nagpaliwanag pa. Hindi na nagtanong pa si Leng Xiaoteng. Ngunit nakaramdam siya ng pag-aalala para kay Guning dahil nakita niya ang halatang galit sa mga mata ni Guning bagamat wala siyang ideya kung sino ang tinutumbok nito. 2 taon na ang nakalilipas, binalak ni Luzon na mag-shoot ng isang serye sa TV kung saan ang Tang family ang naging investor. Gayunpaman, ang Tang family ay gumawa ng isang biglaang desisyon na nakipag-usap sa aktres ng isang bagong dating na walang karanasan sa pag-arte. Si Luzon na noon pa man ay may mataas na pamantayan para sa kalidad ng kanyang mga gawa ay tumanggi na gawin ito, at siya ay pinilit na umalis sa industriya pagkatapos. Hindi nagtagal, inayos ni Guning ang kanyang emosyon at kumalma. Tumingin siya kay Leng Xiaoteng at malinaw na pinuri, "Maraming salamat sa iyong mabilis at detalyadong impormasyon." Natuwa si Leng Xiaoteng sa papuri ni Guning at sinabing, "Nagpadala na ako ng mga tao para maghanap ng tindahan at gusali ng opisina na may magandang lokasyon." Ngunit nangyari ito ng oras. Anuman ang kailangan ni Guning, tutulungan niya itong gawin kaagad. Madaling makuha ang numero ng telepono ng isang tao, ngunit nagtagal upang makahanap ng magandang tindahan at gusali ng opisina. Bukod dito, gustong bigyan ni Leng Xiaoteng si Guning ng ilang pagpipilian. Ngumisi si Guning, "Sige, sabay na tayong pumunta sa hotel."
Gusto ni Leng Xiaoteng naguguli ng bawat segundo kasama si Guning, na medyo nakakainis minsan. Nang matanggap ang pahintulot ni Guning, si Leng Xiaoteng ay nagliwanag sa kaligayahan. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos ng almusal, sabay na umalis sina Guning at Leng Xiaoteng. Sa sandaling dumating si Guning sa Jinlin Hotel, nagbasa siya ng extract mula sa Imperial Harem drama ni Duan Lizin. Si Guning ay hindi isang profesional, ngunit nagawa niyang makilala ang mabuti sa masama. Kailangan niyang aminin na ito ay isang mahusay na nobela. Matapos basahin ang extract nito, binasa ni Guning ang unang kabanata ng nobela. Puno ito ng bago at naisip ni Guning na maaari itong maging sikat. Sa tingin ko ito ay talagang mahusay. Tiyak na magiging sikat ito, papuri ni Guning. Natuwa si Duan Lizin na inaprubahan ni Guning ang kanyang nobela. However, I think that it'll be better kung magugustuhan din ng director. Maa-absorb lang ang director sa shooting kung interesado siya sa story. Bagamat si Guning ang namumuhunan, hindi siya diktador. Nang marinig ang sinabi ni Guning, muling nakaramdam ng kaba si Duan Lizin, ngunit hindi na siya sumang-ayon kay Guning, dahil karaniwang ang direktor ang gumagawa ng desisyon pagdating sa script. Malapit na ang pagdiriwang ng bagong taon. Maaari kang umuwi at magpalipos muna ng pista kasama ang iyong pamilya, at pag-uusapan pa natin pagkatapos ng pista. Ipapaalam ko sa'yo. Hindi mo kailangang mag-alala, sabi ni Guning. Siyempre may tiwala ako sa iyo, Miss Gu. Bagamat nababalisa si Duan Lizin, pinili niyang maniwala kay Guning. Pagkatapos ay umalis sina Guning at Leng Xiaoteng sa hotel, at sabay-sabay na tinawag ni Guning si Luzon. Si Luzon ay nasa isang kafe, nakasando sa isang sofa, buntong hininga sa kalungkutan. Katatapos lang niyang makipag-usap sa ibang direktor, ngunit hindi niya nakuha ang resulta na gusto niya. Nais ng direktor na si Luzon ang maging co-director niya. Ngunit ang pangalan ni Luzon ay hindi ipapakita sa screen, dahil ayaw niyang inisin ang makapangyarihang tao na nagpusare kay Luzon sa industriya ng entertainment. Bukod pa rito, makukuha lang ni Luzon ang pangunahing sweldo ng walang bonus, na ganap na pagsasamantala. Gayunpaman, kung hindi sumang-ayon si Luzon, hindi siya makakahanap ng ibang angkop na trabaho. Biglang nagring ang phone niya at kakaibang numero iyon. Mga ad ng Pub Future. Hi. Ginoo. Lu, ito si Guning. Nagkakilala kami sa eroplano. Dapat akong humingi ng paumanhin na nakuha ko ang iyong numero ng telepono nang walang pahintulot mo. Ngunit gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa aming potensyal na pakikipagtulungan tungkol sa mga palabas sa TV at pelikula. Maginhawa ba para sa iyo na makilala ako? Magalang na tanong ni Guning. Hindi alam ni Luzon ang pangalan ni Guning, ngunit nakilala niya ang boses nito. Laking gulat niya nang tinawag siya nito. Si Guning ay nang tawad sa simula dahil lihim niyang nakuha ang numero ng kanyang telepono at pinatawad siya ni Luzon. At tila alam niya na siya ay isang direktor, dahil gusto niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa mga palabas sa TV at pelikula. Tungkol sa imbitasyon ni Guning, walang ideya si Luzon na kukunin siya ni Guning. Naisip niya na si Guning ay malamang na isang mag-aaral na nag-aaral ng pelikula at may gustong malaman tungkol doon mula sa kanya. Oo naman. Libre ako ngayon. Tinanggap siya ni Luzon. Iniligtas ni Guning ang kanyang buhay pagkatapos ng lahat. Malaki. Nasaan ka ngayon? Pupunta ako sa iyo, tanong ni Guning. Nasa California Cafe ako sa table no. 8, sagot ni Luzon. Makalipas ang kalahating oras, natagpuan siya ni Guning at Leng Xiaoteng sa cafe. Nang makita si Guning at Leng Xiaoteng, agad na tumayo si Luzon para batiin sila. Ikinagalak kitang makilala. Maupo ka muna. Ginawa ng kabanatang ito ang unang paglitaw nito sa pamamagitan ng N0V3.1N. Ano ang gusto mong inumin? Tanong ni Luzon. 2 cups of mocha please, nagpadala sabi ni Guning nang hindi binabasa ang menu. Sure, please wait a second, sabi ng waiter at umalis. Pwede bang magtanong? Bakit gusto mong pag-usapan ang tungkol sa mga palabas sa TV at pelikula? Tanong ni Luzon.
Sa pagsasalita tungkol sa paksa, si Luzon ay agad na nagsuot ng seryosong ekspresyon, na nagpapakita na siya ay talagang isa. Nabasa ko ang balita tungkol kay Director Lo. At nabalitaan kong pinaalis ka sa industriya ng isang makapangyarihang tao hanggang ngayon, malinaw na sinabi ni Guning at hindi nag-aalala na maaaring hindi masaya si Luzon. Sa halip, nag-anay na si Luzon dito. Totoo yan. Ngumiti si Guning at nagtanong, kung gayon, gusto mo bang bumalik? Gusto mo bang sumikat muli o mas sikat pa kaysa 2 taon na ang nakakaraan? Nang marinig iyon, tumingin si Luzon kay Guning na may pagtataka sa mukha. Malinaw na naiintindihan niya ang sinasabi ni Guning, ngunit hindi niya alam kung bakit niya ito ibinalita. Matutulungan kaya siya nito? Gayunpaman, bakit siya? Kahit na ano, sinagot pa rin ni Luzon ang tanong ni Guning ng may katapatan, syempre ginagawa ko. Siya ay nagtrabaho sa industriya ng entertainment sa higit sa kalahati ng kanyang buhay. At ito ay bahagi na ng kanyang buhay, kaya siya ay may mataas na pamantayan para sa kalidad ng kanyang mga gawa. Walang kamalay-malay dahil doon, inis niya ang isang makapangyarihang figure at na-shoutout hanggang ngayon. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, maaari kang makipagtulungan sa akin, sabi ni Guning. Ikaw, nagulat si Luzon pati na rin na curious. Idinagdag ni Guning noon. Alam kong bata pa ako at maaaring pagdudahan mo ang aking kakayahan, dahil maraming tao ang nakagawa ng parehong bagay ngunit lahat sila ay nagbago ng kanilang isip sa huli. Hindi mo mahuhusgahan ang isang tao mula sa hitsura. Isa akong businesswoman, at pinahahalagahan ko ang iyong paraan ng pagdidirekta at ang iyong talento. Noon pa man ay gusto kong makilahok sa industriya ng entertainment, at sa tingin ko ay isang magandang pagpipilian ka upang maging pangkalahatang direktor sa aking kumpanya. Ano sa tingin mo? Mga ad ng Pub Future. Nagulat si Luzon pagkatapos noon. Ano? Sasabak ba ang babaeng ito sa entertainment industry? Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Bureau else 1N platform. Talagang pinagdudahan ni Luzon ang kakayahan ni Guning dahil sa kanyang murang edad. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Guning, hindi makatwiran na husgahan ang isang tao mula sa kanilang hitsura. Nakilala niya ang maraming iba't ibang uri ng mga tao sa industriya ng entertainment, at nakagawa siya ng tumpak na opinyon ng isang tao sa unang tingin. Nang makita si Guning na napakaseryoso at sinsero kasama ang kanyang pagiging mature, naniwala si Luzon na hindi siya nagsisinungaling at wala siyang dahilan para linlanggan siya. Gayunpaman, ang ikinabahala ni Luzon ay ang katotohanang maaapektuhan si Guning dahil sa kanya. Miss Gu, nagalit ako sa isang makapangyarihang figure kaya pinaalis niya ako. Kahit na natapos ko ang isang mahusay na palabas sa TV o isang pelikula, hindi ito papasa sa pag-censor, sabi ni Luzon. Bagamat nangangailangan siya ng tulong ngayon, ayaw niyang makasakit ng karera ng iba. Ito, sabi ni Leng Xiaoteng nang may kumpiyansa bago makapagsalita si Guning. Wala siyang pakialam sa Tang family. Nagulat si Luzon. Mas makapangyarihan ba sila? Hindi pipi si Luzon, at naramdaman niya na hindi simple si Leng Xiaoteng pagkatapos niyang sabihin iyon. Bilang karagdagan, si Leng Xiaoteng ay may hangin ng maharlika at kapangyarihan. Director Lu, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Dahil napunta ako sa iyo sa panahong ito, wala akong pakialam kung sino ang nagsara sa iyo, sabi ni Guning nang may kumpiyansa din. Mukhang matutulungan talaga nila si Luzon. Alam mo ba kung sino ang nagpapasara sa akin? Tanong ni Luzon. Talagang walang ideya si Luzon kung sino ang makapangyarihang figure. Bahagyang tumawa si Guning at malamig na sinabi, ang Tang family. Hindi ito nakakagulat na sagot kay Luzon. Nag-isip siya saglit bago muling bamuka ang bibig. Miss Gu, maraming salamat sa iyong pag-aproba. Gayunpaman, dahil kilala mo na ako, ipinapalagay ko na dapat mong malaman ang aking paraan ng pagtatrabaho. Napakahigpit ko sa mga artista sa bawat palabas, lalo na sa mga nangungunang artista. Wala akong request sa mga sikat, pero dapat siyang umarte. Kung hindi,
hindi sana siya na-shoutout dahil sa tumanggi lang siyang gumamit ng aktres ng walang kakayahan sa pag-arte. Mga ad ng Pop Future. Idinagdag ni Luzon kalaunan, kung tungkol sa script, dapat kasali rin ako. Gagamit lang ako ng mga script na interesado ako, para ma-absorb ako sa shooting ng story. Siyempre, alam kong importanteng masatisfy ang pangangailangan ng audience, at tiyak na gagawin ko iyon, pero hindi ko maipapangako na magiging sikat ang bawat gawa ko. Sa halip, maipapangako ko lang na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Naisip ni Luzon na kailangang ilagay ang kanyang mga card sa mesa. Kung minsan hindi sila magkasundo sa isa't isa habang nagtutulungan sa hinaharap. Nang marinig iyon, ngumiti si Guning, hindi ako mas makakasang-ayon sa iyo, at mas pinahahalagahan ko rin ang kalidad. Tuwang-tuwa si Luzon na marinig iyon. Kung gayon, sa palagay ko maaari tayong magkaroon ng mahusay na kooperasyon. Ibinahagi nila ang parehong halaga at parehong layunin, na medyo kapana-panabik. Naghahanap ako ng angkop na gusali ng opisina para sa aking kumpanya sa ngayon. At hindi ako magre-rehistro ng bagong kumpanya hanggat hindi naaayos ang gusali ng opisina, kaya magsisimula kaming magtrabaho pagkatapos ng pagdiriwang ng bagong taon, sabi ni Guning. Oo naman, sagot ni Luzon. Medyo hindi siya mapalagay dahil hindi pa naitatag ang kumpanya, pero ang tanging magagawa niya ngayon ay maghintay. Kung tungkol sa mga aktor at script, maaari mong ganap na kontrolin ito hanggat ikaw ang direktor. Papayagan ni Guning si Luzon na gumawa ng mga desisyon ng mag-isa. Ngunit magkakaroon ng higit sa isang direktor sa kanyang kumpanya. Nakahanap na ako ng isang kawili-wiling nobela tungkol sa isang imperial harem drama at maaari mo munang malaman ang extract nito. Kung interesado ka rin dito, pwede muna nating basahin ang kwento kapag natatag ang kumpanya natin. Kung hindi ka interesado, maaari akong kumuha ng ibang direktor para kunan ito, at maaari kang maghanda para sa sarili mong mga palabas, sabi ni Guning. Oo naman, gagawin ko, sabi ni Luzon. Pagkatapos ay naglabas si Guning ng mga piraso ng papel na may extract at ibinigay kay Luzon. Binasa ni Luzon ang kwento at nagliwanag ang kanyang mga mata. Kumbaga, nagustuhan din niya. Pagkatapos basahin ito, pinapurihan ni Luzon ang kwento, sa tingin ko ito ay isang magandang kwento. Ibang-iba ito sa mga nauna. At interesado ako sa mga detalye ng kwento. Nasiyahan si Luzon sa extract, ngunit hindi niya nabasa ang buong nobela, kaya hindi siya sigurado kung kaakit-akit din ang mga detalye nito. Well, ipapadala ko sa iyo ang nobela. Kung interesado ka, maaari naming bilhin ang IP na ito, isa. Kinuha ko na yung writer para maging scriptwriter sa company namin. Maaari mo siyang kausapin kung mayroon kang anumang mga katanungan pagkatapos ng pagdiriwang ng bagong taon, sabi ni Guning. Hanggang ngayon, malaki ang naging pag-unlad nila, at pag-uusapan nila ang iba pagkatapos maitatag ang kumpanya. Director Lu, magkita tayo. Tumayo si Guning na inabot ang kanyang kamay kay Luzon. Agad na tumayo si Luzon, nakipagkamay kay Guning. Napakagandang nakilala kita ngayon, boss. Pagkatapos noon, magkasamang nagtanghalian sina Guning at Leng Xiaoteng. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Leng Xiaoteng kay Guning pagkalabas nila ng restaurant. Nag-isip sandali si Guning at sinabing, paparating na ang pagdiriwang ng bagong taon. Punta tayo sa shopping mall. Gusto kong bumili ng mga regalo para sa aking pamilya. Walang problema, sabi ni Leng Xiaoteng. Hinawakan niya ang kamay niya habang naglalakad papuntang parking lot. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Leng Xiaoteng si Guning, ano ang pangalan ng iyong bagong kumpanya ng entertainment? Well, tatawagan ko itong Fenghua Entertainment, sabi ni Guning. Paano ang mga empleyado? Kailangan mo ba akong tulungan kang kumuha ng mga tao? Tanong ni Leng Xiaoteng. Iyon ay magiging mas mabuti. Pero, parang ginawa mo na ang lahat para sa akin. Biglang napagtanto ni Guning na malaki ang naitulong ni Leng Xiaoteng sa kanya. Ikaw ang malaking boss, ang kailangan mo lang gawin ay bilangin ang pera, biro ni Leng Xiaoteng. Mga ad ng Pop Future. Haha,
Tama ka. Sumang-ayon si Guning. Dinala ni Leng Xiaoteng si Guning sa pinakamagandang shopping mall sa kabisera. Nang makita ang kanyang pamilyar na lugar, muling nagkaroon ng halo-halong emosyon si Guning, ngunit para hindi maalala si Leng Xiaoteng, sinubukang pigilan ang kanyang galit. Naglakad muna siya sa lugar ng damit ng mga lalaki para bumili ng damit para kay Leng Xiaoteng. Sa sandaling pumasok sina Leng Xiaoteng at Guning, nakakuha sila ng atensyon mula sa mga tao sa kanilang paligid. To be specific, maraming tao ang nagulat sa pambihirang gwapong hitsura ni Leng Xiaoteng. Maligayang pagdating, may isang tindera na lumapit at sinalubong sila ng buong damdamin. Nice to meet you, sir and miss. You can try any pieces that you like. Salamat, sabi ni Guning. Naglakad-lakad siya, sinundan ni Leng Xiaoteng. Sa isang sulyap, pumili si Guning ng makapal at linan na Amerikana at ibinigay ito kay Leng Xiaoteng. Subukan mo, nagulat si Leng Xiaoteng. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Guning, malapit na ang pagdiriwang ng bagong taon, at gusto kong bilhan ang aking kasintahan ng regalo sa bagong taon. Nang marinig iyon, naantig si Leng Xiaoteng. Ito ang regalo ni Guning para sa kanya, at tiyak na hindi niya ito tatanggihan, kaya direkta niyang pinalitan ang kanyang Amerikana ng bago. Si Leng Xiaoteng ay palaging nakasuot ng itim na damit at may malamig na hangin, na nagtulak sa mga tao na layuan siya, ngunit ngayon ang linen coat na ito ay nagbibigay buhay sa kanya. Lumiwanag ang mata ni Guning at pinuri siya nito, napakaganda mo kahit ano pa ang suot mo. Ako'y masaya na nagustuhan mo. Tinitigan ni Leng Xiaoteng si Guning ng may pagmamahal. Wala siyang pakialam sa kanyang damit o estilo ng pananamit, inaalala lang niya ang mga opinyon ni Guning. Well, talagang bibili tayo ng coat na ito. Nasiyahan si Guning. Sa tingin ko kailangan natin ng wool sweater, isang pares ng pantalon at sapatos din. Pagkatapos nilang mamili ng ilang sandali, si Leng Xiaoteng ay nakasuot ng isang ganap na bagong damit, na lubos na nagpasigla sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Napakaganda. Tara na at bayaran na natin ang bill. Hindi nag-abala si Guning na tanungin ang presyo at kinuha ang kanyang card para ayusin ang account. Ang damit ay halos 100,000 yuan. Hindi nabayaran ni Leng Xiaoteng ang bill bago pa mabayaran ni Guning, dahil regalo ito ni Guning sa kanya. Gayunpaman, ang ilang mga tao sa kanilang paligid ay may kabaligtaran na ideya. May dalawang babae na namimili kasama ang dalawang lalaki na nakatayo sa tabi ni Guning, at maasim na sinabi ng dalawang babae. G. Pambihirang gwapong lalaki. Isa lang pala siyang magandang bata. Eksakto. To think na iingit ako sa babaeng yon ngayon lang. Hindi sila pinansin ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi nasisiyahan si Guning. Malamig niyang tiningnan ang dalawang babae at sinabing, hindi mo naman alam ang relasyon natin, kaya bakit mo tinawag na pretty boy ang boyfriend ko? May masama ba kung gusto kong bumili ng regalo para sa boyfriend ko? O, sa tingin mo ba ay marangal na nagmamakaawa ka sa iyong mga tauhan na bilhan ka ng mamahalin bag? Narinig na lang ni Guning ang dalawang babaeng iyon na nagpapakyut sa harap ng dalawang lalaki para bilhan sila ng mga lalaki ng mga designer bag at damit. Halata na ang dalawang babae ay mga materialistic na babae lamang. Ikaw, Guning hit the point at ang dalawang babae ay napahiya. Gayunpaman, walang balak tumulong ang dalawang lalaking nasa tabi nila. Tumabi sila para manood ng drama, dahil alam nilang pera lang ang mahal ng dalawang babae. Siyempre, pinaglalaroan lang din sila ng dalawang lalaki. Handa silang magbayad ng limitadong halaga ng pera para sa kanila. Bagamat tama ang punto ni Guning, ayaw nilang aminin ito. Pinuna ng babaeng nakasuot ng puting balahibo si Guning, ano ang sinasabi mo? Mahal ko si Hao Xuan, hindi ang pera niya. Pagkasabi niyon, hinawakan ng babae ang braso ng lalaki na parang totoong nagmamahalan. Hindi niya napansin na nabaluktot ang mukha ng lalaki sa pang-aalipusta, ngunit nakita ni Guning. Ang tanga talaga nung babae. Eksakto. Mahal ko rin si Ihua, hindi ang pera niya. Umalangaw-ngaw ang ibang babae na nakasuot ng itim na balahibo. O talaga, ngumisi si Guning. Kung gayon,
bakit hindi mo bayaran ang iyong mga babayaran? Ikaw, galit ang dalawang babae, ngunit hindi alam kung paano makipagtalo pabalik. Sa totoo lang, pera lang ng dalawang lalaki ang minahal nila. Kung hindi, sa kanilang pambihirang hitsura, hindi sila mapupunta sa dalawang simpleng lalaki. Ano? Bakit bigla kang nawalan ng tiwala? Mapanuksong tanong ni Guning. Hindi bagay sa iyo. Ang babaeng nakasuot ng itim na balahibo na Amerikana ay pumutol sa galit. Well, agree ako dito miss. Ang tunay na pag-ibig ay walang pakialam sa material na bagay, sabi ng lalaking tinawag na Housewan. Tama, honey. Lumingon siya sa babaeng nasa gilid niya, sabay-sabay na nagbago ang ekspresyon ng babae, ngunit hindi niya ito maitatanggi. Baby, ganoon din ba ang nararamdaman mo? Tanong din ng lalaking tinatawag na Yihua sa katabi niyang babae. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin. Oo, walang ganang sagot ng babae. Napakagaling. Sa palagay ko, hindi na natin kailangang bumili ng mga mamahaling damit, bag, at pampaganda, o pumunta sa mga high-end na restaurant at club. Ang tunay na pag-ibig ay walang presyo, sabi ni Luo Yihua. Ang presyo ng pabahay sa kabisera ay napakataas at ang kalahating itinayong gusali ng opisina ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa daan-daang milyong yuan. Para sa mga mayayaman, mayroon na silang sariling mga office building kaya hindi na kailangan pang bumili pa. At sa mga gustong bumili nito, hindi nila ito kayang bilhin. Sa makatuwid, ang gusaling iyon ay nasa merkado ng hindi bababa sa kalahating taon na walang bumibili. Gayunpaman, nagpasya si Guning na bilhin ito. Hindi ito kalayuan sa Capital University at sa tindahan, kaya magiging maginhawa para sa kanya na mag-commute sa pagitan ng kanyang universidad at ng kanyang kumpanya. Higit sa lahat, 2 kilometro lang din ang layo nito mula sa kumpanya ng Tang family. Sa pag-iisip tungkol sa Tang family, mayroong isang dampi ng puot na sumilay sa kanyang mga mata. Sa tingin ko ang pangatlong tindahan at ang kalahating built na gusali ng opisina ay maganda, sabi ni Guning kay Leng Xiaoteng. Kahit na ipinakita sa survey na walang problema sa kalidad nito, naisip ni Guning na mas mabuti kung siya mismo ang susuriin ito. Ang gusali ng opisinang iyon ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong yuan kung tutuusin. Walang problema, sabi ni Leng Xiaoteng. Agad siyang tumawag ng subordinate at sinabihan silang magbayad ng deposito. Nang walang gaanong problema, nakuha ni Guning ang tindahan at gusali ng opisina na gusto niya, kaya maganda ang kanyang kalooban. Parehong talagang inakala ni na si Ming at Qiu Yoxan na ang isa ay isang mahusay na kasosyo, kaya nagpunta sila upang kumain at manood ng sine ng magkasama ngayong hapon. Kakakilala pa lang nila, at kailangan ng panahon para makilalang mabuti ang isa't isa. Wala sa kanila ang nakakaalam kung magugustuhan pa ba nila ang isa't isa pagkatapos nilang magkakilala ng kaunti. Hindi na sila mga teenager na tinatrato ang mga relasyon bilang isang laro at ang kanilang layunin ay kasal. Kaya naman, pareho silang seryoso, anuman ang maaaring maging resulta. Kinaumagahan, pumunta sina Guning at Leng Xiaoteng upang tingnan ang tindahan at gusali ng opisina pagkatapos ng almusal. Nasiyahan si Guning sa kanyang mga pinili at pumunta sila upang bumili ng gusali ng opisina at magrente ng tindahan pagkatapos. Sa makapangyarihang network ni Leng Xiaoteng, gumastos lamang si Guning ng 200 milyong yuan sa gusali ng opisina, na mas mababa kaysa sa presyo sa merkado. Sa katunayan, maaari ding kumuha si Guning ng isang piraso ng lupa mula sa gobyerno at magtayo mismo ng isang gusali ng opisina upang makatipid ng mas maraming pera. Ngunit mahirap makahanap ng magandang piraso ng lupa at tumagal ng mahabang panahon upang makapagtayo ng isang gusali ng opisina. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos niyang makuha ang gusali ng opisina at ang tindahan, nagpunta si Guning para magparehistro ng bagong kumpanya, ang pangalan nito ay Fenghua Entertainment. Sa tulong ni Leng Xiaoteng, ang mga problema ni Guning ay madaling nalutas sa loob ng ilang araw. Napakaswerte ko na naging boyfriend kita. Malaki ang naitulong mo sa akin, sabi ni Guning.
Masaya si Leng Xiaoteng na pinuri ni Guning. Handa akong tulungan ka. Hindi mo ba naisip na nakakaabala? Tanong ni Guning. Sa totoo lang, naisip niya na sobra ang naitulong ni Leng Xiaoteng sa kanya, at medyo nakonsensya siya. Kasabay nito, kailangan niyang aminin na kailangan niya ng husto ang tulong nito. Nag-enjoy ako, sabi ni Leng Xiaoteng nang may katapatan. Kahit pa ito mahirap, nag-enjoy siya basta't makakatulong gaano ito kay Guning. Labis na naantig si Guning, at naramdaman niyang pinagpala siya na makilala si Leng Xiaoteng na napakamaalalahanin at nagmamalasakit sa kanya. Almost 12 PM na. Anong gusto mong tanghalian? Tanong ni Guning. Bahala ka, sabi ni Leng Xiaoteng. Inilibot ni Guning ang paligid upang makita kung ano ang maaari nilang piliin. May restaurant. Tara na at subukan natin. Sabi ni Guning. Oo naman, sagot ni Leng Xiaoteng, at pagkatapos ay naglakad sila papunta sa restaurant. Mga ad ng Pub Future. Dahil naayos na ni Guning ang tindahan at ang gusali ng opisina, ang susunod na hakbang ay palamutihan at i-furnish ang mga ito. May isang kumpanya ng dekorasyon sa ilalim ng Shenghua Real Estate. Kaya tinawagan ni Guning si An Guangyao at sinabi sa kanya na nakakuha siya ng isang gusali ng opisina pati na rin ang isang tindahan. Pagkatapos ng pagdiriwang ng bagong taon, magpapadala si An Guangyao ng mga tao upang palamutihan sila. Labis na nagulat si An Guangyao sa kahusayan ni Guning. Sa kabutihang palad, si An Guangyao ay nakakuha ng maraming empleyado kanina, kaya nakapagpadala siya ng isang grupo ng mga tao upang mamahala sa dekorasyon sa kabisera. Gayunpaman, bago magdekorasyon, kailangan nilang sukatin ang laki ng gusali at ang tindahan. Kaya lilipad si An Guangyao sa kabisera kasama ang isang taga-disenyo bukas. Gustong tulungan ni Leng Xiaoteng si Guning, ngunit kaya ni Guning ang kanyang sarili, kaya nanatili siyang tahimik. Pagkatapos kumain, sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng, Xiaoteng, kung mayroon kang dapat harapin, maaari kang umalis kung gusto mo. Hindi mo na kailangang manatili sa tabi ko buong araw. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Bureau Els 1N platform. Si Leng Xiaoteng ay nabalisa at nasaktan. Ayaw mo ba akong makasama? Agad na ipinaliwanag ni Guning, syempre ginagawa ko. Ayoko lang sayangin ang oras mo sakaling may importante kang asisikasuhin. Nang marinig iyon, napahinga si Leng Xiaoteng. Huwag kang mag-alala. Aalis ako kung may negosyo talaga ako, pero free ako ngayon. Malaki. Pagkatapos ay pumunta tayo sa Antaygang Kalye mamaya, sabi ni Guning. Ang Antaygang Kalye sa kabisera ay mas malaki kaysa doon sa City Teng, at napaka-posible para kay Guning na makakuha ng mga tunay na antik. Pagkaalis nila sa restaurant, dumiretso sina Guning at Leng Xiaoteng sa Antaygang Kalye. Ang Antaygang Kalye sa kabisera ay puno ng aktibidad at mga bisita. Nilibot ito ni Guning, at nakakuha ng 5 tunay na antik sa huli. 2 sa kanila ay hindi ng daan-daang libong yuan bawat isa, habang ang 2 pa ay humigit kumulang 2 milyong yuan bawat isa at ang huli ay humigit kumulang sa 1 milyong yuan. Pumunta tayo sa kalye ng sugal na bato ngayon, sabi ni Guning pagkatapos nilang maglibot sa Antaygang Kalye. Ang kalye ng stone gambling sa kabisera ay napakalaki, ngunit halos hindi pa rin ito maihahambing sa City Teng, dahil ang City Teng ay isang base para sa mga hilaw na materyales ng jade. Gusto ba ni Lolo si Jade? Tanong ni Guning kay Leng Xiaoteng. Oo, pero gusto lang niya ang high level at top level na jade, malinaw na sabi ni Leng Xiaoteng. Napangiti si Guning at sinabing, mabuti, pagkatapos ay magpapadala ako ng ilang top level na jade sa kanya. Malaki. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na madali para kay Guning na putulin ang mataas na kalidad na jade, kaya hindi niya ito pinigilan. Samantala, nakaramdam siya ng pagmamalaki sa kanyang kasintahan.